Meron po ba kayong na-confirm na mga kumpanya na nag-submit ng bloated na listahan? Baka naman sila pwede, baka yun mapanagot natin yung mga yun kasi Ano yan, may mga ghost mga riders? ghost riders na yung mga yun, no? Ang iniwasan nga natin yung ghost riders. At katumingin ka, Jerry, because na external yung source ng listahan, minabuti talaga ng DSWD na to painstakingly do it one by one. Itong ginagawa namin mahirap, pero kailangan namin gawin para mapangalagaan yung pera ng taong bayan. Napakadali naman na i-load na lang namin sa GCash nila tapos na kami. Yes, actually mas madali para sa inyo para sa mga empleyado ninyo, mas magaan ang buhay ninyo doon kung GCash na lang di ba? Yes, pero mahirap kasi na ipagkatiwala lang kaagad sa isang listahan na hindi namin kilala. Tama. Ito, may palagay ko hindi bloated, pero mas maganda na lang siguro sabihin yung hindi rin sila careful. May mga nakita kami doon. Halimbawa, ang pangalan, Mary Antoinette Go. Okay? Pero nakita rin namin siya as Mary Go. 2 beses na entrada. So, marami kaming ganung cases. So, ang ibig sabihin nun, hindi sila careful pag-encode nila. Meron din kasi... Kaya pala, Secretary, mawalang galang po, kaya pala, nung isang araw, nagre-report si Boy Gonzales sa Maynila, nagproblema daw, spelling lang, isang letra lang ang pagkakamali, hindi i-consider yung payout nung isang particular na driver na yun ng jeep, no? Kumpatsero? Kasi talagang nag-iingat kami dahil meron kaming iba't ibang mga kaso na aakalain mo siya yun, pero yung pala 2 beses siya nandun. Meron rin kaming nakita, halimbawa, 2 pangalan, same name, different birthday.